Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin pinatahimik. Nako, Kong Barsaga at Saldico. Ayan na, malaking pasabog ni Prof. Malo Tikia. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, bago po natin simulan to, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yun mga kababayan, simulan po natin dito sa kay Congressman Kiko Barsaga mga kababayan na pinatahimik sa gitna po ng kanyang pagsasalita mga kababayan. Eto, bigyan po natin to ng reaksyon. Eto na po. Honorable Kiko Barsaga is hereby recognized. Okay, testing. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the people is inconsequential in relation to the amounts of lives and futures that will be saved when President Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment Point of order, Mr. Speaker. To bring Marcos Sr. to Point of order, Mr. Speaker. My punishment is only the beginning of our fight against him. Mr. Speaker, may we recognize Grabe, no? Abalos? Mga kababayan, ganito po sila kabastos, no? Dito po sa House of Representatives, no? Nakita na po natin to noon, no? Kaya yung congressman pa po si Senator Rodante Marcoleta, ganun din po ang kanilang ginawa, di ba? Hindi nila pinagsalita si Senator Rodante Marcoleta sa lahat ng komite, no? Na siya po ay miyembro at chairman siya, no? Ngayon naman po nangyayari ulit dito po kay Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan, no? Sa gitna po ng kanyang pagsasalita ay bigla na lang pong pinatay yung mikropono. Nako, ang babastos niyo talaga diyan sa sa House of Representatives. For the point of order. Mr. Speaker, point of order. Honorable JC Barsaga is JC. Mr. Speaker, may I be recognized? The respondent has already spoken. He has said that he has accepted the imposed penalty under the committee report. Therefore, I reiterate the motion to consider the adoption of the committee report and call the roll of members for nominal voting. Honorable Kiko Barsaga is hereby recognized. Okay, testing. I wholeheartedly accept the decision. Ayan, di ba? Talagang nabanggit kasi, may nabanggit pong pangalan na hindi dapat mabanggit ni Congressman Barsaga kaya pinatahimik po siya. Yun po ang nakikita natin dito, no? Dahil nabanggit niya po si President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan. Uulitin po natin, nabanggit po si President Bongbong Marcos Jr. Na mastermind po ng lahat ng nangyayaring kaguluhan sa ating bansa. Yan po ang kanyang gustong ipakarating. Sabi niya nga po dito sabi niya po, basahin ko sabi po ni yung unang paragraph po ni Congressman Barsaga, no? Sabi niya, I wholeheartedly accept the decision of the committee but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Ayan yan grabe talaga itong palakpakan niya natin to. Palakpakan po natin si Congressman Kiko Barsaga, no? Pinagtutulungan na siya diyan po sa House of Representatives, no? Kailangan po ng suporta. Ayan mga kababayan, susuportahan niyo ba? Kasi ako po ay talagang susuportahan po natin itong si Congressman Kiko Barsaga. Ayan mga kababayan. At ito naman, sa ibang balita naman po mga kababayan, maliban po sa pagpapatahimik kay Congressman Kiko Barsaga, eto, mukhang gusto rin nilang patahimikin si former Bicol Party List Representative Saldico, na kung saan siya po ang nagsiwalat ng lahat ng kalokohan na nangyayari ngayon ay ang mastermind po ay si President Bongbong Marcos Jr. at si Speaker Martin
Romualdez. Sabi po sa balita dito mga kabayan, reward system ikinukonsidera ng gobyerno para maaresto si Saldico. Ayan ha. Bukas ang Malacanang sa mungkahing mag-alok ng pabuya para sa makapagtuturo at makapagbibigay ng impormasyon sa pinagtataguan ni dating Congressman Saldico. Maging si DILG Secretary John Vic Rimulya kahapon, nabasa ko rin, no? Sabi niya po nananawagan na po siya sa ating mga kababayan sa buong mundo, no? Na kung maaari daw ay picturean nila kung makikita po nila si Saldico. Ayan mga kabayan, mukhang desperado na rin po silang makita, mahanap sa mas madaling panahon ito pong si Saldico, no? Kapag nakita po ba nila si Saldico at si Saldico po ay bumaliktad, sa palagay niyo po ba maniniwala pa rin ang taong bayan? Hindi na po. Iba po kasi ang unang salaysay ni Saldico. At I think paninindigan niya yan, ha? Kasi nakakahiya naman kung hindi niya paninindigan yan. Ha? O baka mamaya sabi, nagkamali lang si Saldico ng mga nagkamali. Series of videos, nagkamali. Kasi kinakabahan po tayo, personally ako, di ba? Kinakabahan po ako mga kabayan kapag nakuha na po nila si Saldico. Baka kasi bumaliktad si Saldico. Dalawa lang yan. Baka magkaroon tayo ng Saldico International Airport or bumaliktad si Saldico at pumanig sa kanila. Diba? Alam nyo na po yung ibig sabihin ng Saldico International Airport. Baka matulad po siya kay Ninoy Aquino. Diba? Magkaroon din ng sariling airport. Huwag na po nating antayin na magkaroon pa siya ng sariling airport mga kabayan. Delikado ang ating bansa dyan. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan muna natin to na eto si President Bongbong Marcos Jr. bago po natin i-play yung video. Nasabi po dito, ang pangarap ko na pagkatapos ko magpresidente, wala nang gutom na Pilipino. Aray ko po. Baka hindi pa, ngayon pa nga lang, hindi pa nangangahalahati ka pa lang ng termino mo, gutom na ang mga Pilipino. Baka pagdating po, kapag natapos po ang termino mo, talagang butot balat na ang mga Pilipino, mga kaubayan. Diba? Kabaliktaran po ang palaging no? Kabaliktaran po ang palaging nangyayari. Dapat sabihin mo, maghihirap ang mga Pilipino para umisenso naman kami. Kasi palagi pong baliktad ang mga pahayag ng ating presidente, mga kaubayan. Itong mga uto-uto, umaasa at umaasa, wala namang nangyayari, di ba? Hanggang ngayon, bulag pa rin po sila sa katotohanan. Anyway, mga kaubayan, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito. Ito po mga kaubayan. Ito si General Macanas po. Ito, pakinggan po natin. Si Prof. Malutikia pala may pasabog kay Sandro at Romualdez. Ito mga kaubayan ang malala. Mas pinasama ninyo ang institusyong sira na. Ito ang mariing reaksyon ng kilalang political strategist na si Malutikia sa desisyon ng Kamara na suspindihin si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga ng 60 araw. Sa gitna ng lumalalang kontrobersya sa umano'y bilyon-bilyong flood control scam na kinasasangkutan ng ilang mambabatas. Sa kanyang mabigat na pahayag, tinira niya mismo ang institusyon. Ito po ang post ni Professor Malutikia. Paano mo aayusin ang isang institusyong sira na gaya ng House of Representatives? Question mark. Hindi yan sa pamamagitan ng pagpapatahimik kay Representative Kiko Barsaga. Dineretso rin niya ang tanong kung sino talaga ang sumisira sa Kamara. Siya ba ang mas nakasira kaysa sa institutional na pagnanakaw? Systemic
ang pagnanakaw sa Kamara. Yan ang sinasabi ni Professor Tikia. So ang nakakasira, yung pagnanakaw o yung nagpo-post lang sa social media. Ganyan din ang paliwanag ni Congressman Libeste. May kasamahan tayo, marami tayong kasamahan nasasangkot sa korupsyon. Yun ba ang gusto nyo? Sabi niya. Ibinunyag pa ni Tikia na umano'y lantad na pagtatangkang patahimikin si Barsaga mismo habang nasa sesyon. Habang tinatanggap niya ang desisyon ng Committee on Ethics, pinatayan siya ng microphone. Ganyan sila sa bahay ni Sandro. House of Sandro. At ayon kay Tikia, ang mismong hakbang ng mayorya ang nagbigay ng mas malalang pinsala sa institusyon. Sabi niya, sa ginawa ng mayorya, lalo ninyong pinasama ang institusyong sirang-sira na. Sa huli, nagbabala siya na ang desisyong ito ay may epekto na malamang hindi nila inaasahan. Ito, sa ginawa ninyo, sabi ni Professor Tikia, magiging household name si Barsaga at icon ng Gen Z. May post na nabasa ko ng Billionaire News Channel. Pahayag ni Congresswoman Janet Garin. Sabi niya, the House is silently working to mend the damage. Pilit na ibinabangon ng Kamara ang nasira nitong reputasyon. Maganda sana yun. Kasi inaamin ni Congresswoman Garin na sira ang reputasyon ngayon. Mababa ang reputasyon ng Kamara. Pati si Speaker Bujidi, pag upo niya as Speaker of the House, inamin niya, they need to do something para mabawi ang tiwala ng taong bayan sa Kamara. So how? Ito, suspension ni Barsaga para patahimikin siya at wala nang nakakasirang post na mabasa ng taong bayan. Ano sa tingin nyo? Makakabangon ba ang kanilang imahe o lalo lang nilang sinisira? So, ang daming mga kongresista na pinangalanan, nilista ni Saldico, top 51 officials, government officials, kurakot. Baliwala lang sa kanila. Number 1, presidente. Pangalawa, yung matandaanan ko lang, pangalawa, first lady. Pangatlo, Sandro Marcos. Pangapat, Martin Romualdez. Panglima, Yeda Romualdez. Panganim, isang Romualdez sa anak. Binata ni basta anak ng Romualdez. Pampito si Saldico. Ang pangwalo, I think nandyan si Boying Rimulya, si John Vic Rimulya, top 10. And then, ang mga kongresista nandun. So, ang taong bayan, sa battle of public opinion, either paniwala o hindi. Kung ako ang inyong tatanungin, personal ko lang opinion, naniniwala ako doon sa isiniwalat ni Saldico dahil galing siya sa loob. Kaya nga, maraming nag-aabang sa susunod na pasabog ni Saldico. Kaya yung panawagan ni Secretary John Vic Rimulya sa mga Pilipino sa buong mundo, kung makita nyo. At saka isa rin mga kababayan, nakapanipaniwala po yung sinasabi ni Saldico kasi nagko-coordinate po doon sa sinasabi ni Sergeant Orly Gutesa, yung mali-malitang di ba? Mali-malitang pera. Unang nagsiwalat nun si Sergeant Gutesa. Pinatunayan lang ni Saldico na totoo yun mga kababayan. Kaya
mas kapani-paniwala po, no? Sa ngayon, mga kabayan, itong si Saldico. Kaya gustong-gusto nga nilang patahimikin din, di ba? Gustong-gusto nilang mahuli. Biruin, mag-ano sila ng reward. Open sila ng magbigay ng reward, no? Para mahuli lang si Saldico, mga kabayan. Sana kung magbibigay po sila ng reward, magbigay din po sila ng reward doon po sa mastermind ni Saldico. Di ba? Para mas maganda. Hindi lang hanggang... kasi si Saldico ngayon, ang category po ngayon ni Saldico, small fish na no? Hindi na po siya ang big fish sa flood control scam. Ha? Kasi mayroon pang mas malaking isda sa kanya. Ha? So, ang category po ngayon ni Saldico, small fish na lang po siya. Kung baga, pwede siyang anytime soon, pwede siyang ialay kung baga, di ba? Si Saldico, picturean nyo naman, i-post nyo, i-report nyo para malaman natin kung nasaan siya. Anong mga reaksyon? Basahin nyo ang mga post. Hindi. Hindi ko siya isusumbong sa inyo. Tutulungan ko pa, sabi ng mga comments tutulungan ko, itatago ko para hinihintay ko yung sandali, maingay itong aming aso. Hinihintay ko yung susunod niyang pasabog. So, wala na. Sirang-sira na talaga ang kamera. Lalo na itong latest move nila na suspension. Pinapatanggal nila ang 24 na social media post ni Congressman Barsaga. Sabi nila, daw yun, contentious, nakakasira daw sa imahe. Hindi ko, basta, within 24 hours. Pag hindi tanggalin, posible daw na patungan nila ng mas mabigat na parusa si Congressman. So mga kabayan, nakakasira daw sa imahe, no? Alin naman pong pipiliin natin, maganda nga ang panlabas na anyo natin, pero inaanay naman tayo sa loob, di ba? Di ba alin na pong hindi tayo gaanong kaganda tingnan sa panlabas na anyo natin, pero okay ang pinakaloob natin, di ba? Kasi kung yun po ang kanilang rason, kaya nila ginaganito si Congressman Barsaga, no? Para daw maging malinis sila. Para maging malinis sila. Nako po, mahirap po yan. Mahirap po na maging malinis habang ang mga Pilipino ay nagugutom. So gusto nyo lang linisin yung mga pangalan ninyo. Samantalang ang mga Pilipino ay, diba, nangangamatay sa mga sakuna, sa gutom. Nako po. Anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.